So ang akin pong pagtayo muli sa umagang ito ay another miracle from the Lord. So napakabuti talaga ni Lord sa ating lahat. Amen? Okay, sabay-sabay nating i-declare. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Ang title ng message ngayong umaga ay 969. Everybody say 969. 969, a testimony of faithfulness and patience. Pag-usapan po natin ngayong umaga ay ang isang character sa Bible na ni minsan ay hindi nabanggit. Okay? Once lang dahil ipinakilala. Pero unlike David, Apostle Paul, Samuel, at ng marami pang iba, ang taong ito ay hindi hindi nga siya kilala ng karamihan ng mga mananampalataya. Ang pangalan niya ay binabanggit lamang kapag merong Christmas party o kaya naman ay merong birthday party or church celebration, ginagamit siya para sa trivia. Ang pangalan niya ay Methuselah. Everybody say Methuselah. Methuselah. He is famous for his age, but known by God. Itong pag-uusapan natin ay ang taong nabuhay sa daigdig ng pinakamahaba. Siya ang nabuhay sa mundo ng pinakamatagal, pinakamahaba. Ilang taon siya? 969. Amen ba? Sinong gustong mabuhay ng ganyang katagal? Yung 100 lang ngayon, mahirap na eh. Nakita niyo yung mga 100 taon ngayon? Amen? Hindi, parang parang ikaw na rin yung magsasabi, Lord, wag naman yung gantong katanda. Pero si Methuselah, 969. Grabe yun. Para bang pagka may nagtatanong, Kuya, ilang taong ka na? Sakto lang. Almost 1 millennium. Halos 1,000 taon. Amen? Ilang generation yun? Parang 13, 14, or 15 generation, Sa 70 or sa 80 years, Sobrang tagal. Ano yung lesson dito? Ano yung bagay na matututunan natin sa buhay nitong isang taong nabuhay ng napakatagal? Manalangin muna tayo. Aming Ama, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang gawain. Dalangin po namin na kami ay inyong pagpalain, samahan, at biyayaan po ng malinaw na isip. Tulungan mo po kami na matanggap po namin ang inyong salita. Hindi lamang sa aming isip, kundi ito'y tumuloy sa aming mga puso. Marami pong salamat, Panginoon. Pinapadaloy ko ang banal na dugo ng Panginoong Hesus sa amin pong kalagitnaan. Ikaw lang po ang maparangalan at maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, everybody say Amen. Palakpak para sa Panginoon. Okay. Basahin natin ang Genesis chapter 5, 21 to 27. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. Ayan, sa English Methuselah, sa Tagalog Matusalem. Parang si Ate Tina, Matusalem. Di ba? Okay.
So ilang taon daw yung tatay niya, si Enoch, nung maging anak niya si Matusalem? Ayan. Senior na, ano? Ngayon, 20, 18, di ba? Siguro sa panahon nila yun, parang bubot na bubot pa tong mga to, nanganak na. Pero di ba? Magkaiba. 300 taon pang nabuhay si Enoch, itong tatay ni Matusalem, na siya'y kasama ng Panginoon. Nagkaroon pa ng ibang anak at umabot siya ng 365 years. At sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ang tatay ni Matusalem na si Enoch ay hindi nakaranas ng pisikal na kamatayan. Hindi siya namatay kagaya ng isang normal na tao na namamatay physically, binuburol, nililibing. Ito po ay hindi nakaranas nun. Siya po'y kinuha ng Panginoon. At sabi ng Bible, siya'y isinakay sa karwaheng nag-aapoy at dinala sa langit. Nabuhay pa siya ng 782 years. Okay? So yung tatay niya, 782 na buhay. At nagkaroon din ng iba pang mga anak. Grabe, 500, 600, 700, nagkakaanak pa. No? Ngayon, pagkadating mo ng 50, hindi na. Namatay siya sa gulang na 969 na taon. Itong si Matusalem. Another verse, Judas 1:14 to 15. Sundan niyo ha. Tungkol din sa kanila, ang pahayag ni Enoch, nakabilang sa ikapitong saling lahi mula kay Adan. So yung lineage ng family niya, Enoch, Matusalem, tapos naging anak niya si Lamech, pagkatapos naging anak ni Lamech itong si Noah, yung gumawa ng ark. So apo ng pag-uusapan natin ngayon, apo niya ang kilalang si Noah. Ang sabi dito, tingnan ninyo, dumarating na ang Panginoon kasama ang kanyang libu-libong mga anghel upang hatulan silang lahat. Paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Praise God. Ang Diyos ang magpapala ng kanyang banal na salita. So, puntahan natin yung family background niya. Tingnan niyo kung gaano katindi. Ang tatay niya, si Enoch, nakilala sa Biblia na lumalakad kasama ng Diyos. Ano yan Hindi basta. Ibig sabihin, itong si Enoch ay nabuhay ng tapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Ito ang tatay niya. Pagkatapos, ang apo naman niya na si Noah ay ang tanging tao at ang pamilya nito ang iniligtas at nakaligtas noong magkaroon ng paglipol sa tao sa pamamagitan ng malaking baha. Hindi basta-basta yung kanyang family background. At itong si Matusela o Matusalem ay nabubuhay sa panahon na kung saan dahil sa haba ng kanyang buhay, nakikita niya yung pagtaas o pag-increase nung kasamaan sa daigdig. Nasasaksihan niya yan. Kasi from generation to generation, nakikita niya yung changes. Nakikita niya yung malaking pagbabago. Imagine, di ba, tayo, kami na mga nabuhay noong 90s. Di ba? Ngayon, iba. Makikita natin yung pagbabago. Dati, para makapagsugal ka, lalayo ka. Amen? Ngayon, kahit sa loob ng kwarto mo, pwede kang magpatalo ng 1 milyon. Amen? Maglo-load ka lang sa GCash Tatalpak ka na. Amen ba? Nakita nyo, para makagawa ng hindi maganda, lalayo ka. Sa panahon ngayon, sa loob ng kwarto mo, ang dami mong pwedeng gawin na hindi kalooban ng Panginoon. See the difference. At nakita natin kung paano nag-e-evolve ang ginagawa ni Satanas upang ang tao ay pasamain ng pasamain upang makasama niya sa impyerno.
Pero ang gusto ng Panginoon, makasama ang lahat ng tao sa kanyang kaharian. Amen? Yung pangalan niya, ayon sa maraming mga scholars, ang ibig sabihin daw ng Matusalem o Methuselah ay when he dies, judgment shall come. Kapag siya'y namatay, dadating na ang judgment. Kaya ang haba ng buhay niya. Tingnan nyo parang ang naging dating tuloy ng pangalan niya, parang sumpa. Ang haba-haba na nga ng buhay, bawal pang mamatay. Bakit? Kasi nga pag namatay siya, susunod na, dadating na yung judgment. At mamaya maintindihan natin kung bakit. Taas nga ang kamay ng mga may puti na sa buhok. Meron ka na, Pastor Roan? Ganon? Praise God. Di ba kulay ng kulay? Yung iba, kinukulayan yung buhok. Kasi nahiya sila. Kasi may gray hair na. Amen? Alam niyo ba ibig sabihin ng puting buhok? Ang ibig sabihin po niyan ay wisdom and experience. Ang ganda ng meaning niyan, yan po ay putong ng kaluwalhatian. Amen? Sabi ng Proverbs 16:31, gray hair is a crown of splendor. Ang ganda, ano? It is attained in the way of righteousness. Dapat pala proud ka pag nagkakaputi ka. Kasi yan daw ay tanda ng iyong matuwid at maayos na pamumuhay. Yung mga taong hindi nabuhay ng matuwid, hindi na inabot ng puti. Kita niya? Kinukuha agad. Pero kapag ikaw ay nabuhay, na inabot na namumuti ang iyong buhok, praise God. Amen? Yan daw ay tanda ng iyong pamumuhay ng may karunungan. Amen. So ang uban ay hindi lang tanda ng edad, ha? Tandaan nyo. Corona ito ng karunungan. Amen po ba? Dahil sa pamumuhay ng matuwid. Kaya dapat proud kayo dyan. Sino ngayon yung hindi na magkukulay? Hahayaan na niyang lumabas itong kanyang corona. Amen. O hindi lahat ng puti ay bunga ng stress. Minsan po ay wisdom upgrade din. Amen po ba? Okay, lesson. Anong lesson na mapupulot natin sa buhay nitong taong ito na si Methuselah na nabuhay ng almost 1,000 years? Hindi mo talagang ma-imagine sa panahon natin ngayon, hindi mo masapa. Pero wala Totoong naganap sa Biblia. Number 1, lesson. God values faithfulness over flash. Di ba sabi ng Bible, nakatingin daw ang Diyos sa puso, hindi sa mukha. Amen? Kaya mas pinapahalagahan ng Panginoon, yun daw faithfulness, yung katapatan, kaysa sa panlabas. Sabihin natin sa loob, nakatingin si Lord. Hindi sa labas. Amen ba? Wag nyo na lang, pag may nanliligaw, wag mo na lang sabihin sa kanya, wag mong tingnan yung aking panlabas. Ang tingnan mo ay ang panloob. Kasi iba ang pamantayan ng tao Amen ba? Lalo na sa lalaki. Ang sa lalaki po kasi, mata talaga. Mata ang ginagamit. So, ang aming compass ay mata. Unlike sa mga girls, ang compass ninyo ay sa touch. Okay? Pag na-touch na yung puso, di ba? Pag naramdam na comfort, pag naramdam na, di ba? You are safe with me, ganon, di ba? Pag nakaramdam na ng ganyan si girl, wala na yan. Suko na ang buong bataan. Amen ba? Sa boys, hindi. Wala kaming pakialam sa ganda ng puso mo. Mag-ayos ka. Yun ang totoo. Ang lalaki ay tumitingin po yan sa physical. Baka may kukontra, hindi ako ganyan
Bahala ka. Basta yun yung aking no. Ano, pero totoo yan. More on eyes talaga ang lalaki. Paano po yun? Nagustuhan ko to kahit di naman maganda. May nakita ka dyan. Di ba? Beauty is in the eye of the beholder. So, magkakaiba naman tayo dyan ng preferences. Depende na yan sa'yo. Kung paano mo sinasabing, oops, maganda to para sa akin. No? Di ba? So, wala namang pangit na nilikha ang Panginoon. Ang ibig ko lang sabihin, ang lalaki ganon. So, kung ang Adan na inilaan ng Panginoon sa'yo ay talagang ikaw ang Miss Universe para sa kanya, walang pwedeng kumontra doon. Amen ba? Kasi yun yung mata niya. Magkakaiba naman kami ng design ng mata. Amen po ba? Okay lang ba? Okay lang? Tapikin mo yung katabi mo, humanda ka. Baka bigla ka maging topic. Okay? Isipin natin itong si Matusalem. Metusela. Walang recorded miracle. Walang sermon na mapapanood mo o mapapakinggan. Walang spotlight. Isa lang ang meron siya faithfulness. Everybody say faithfulness. Ito real talk. Tayo, ang buhay ngayon, 70, 80, 90, praise God, 100 sa God. Pero, sino sa atin ang nabuhay ng faithful kay Lord sa loob ng 100 taon? 10% ng buhay ni Metusela. Sino sa atin dito ang nabuhay ng tapat sa Panginoon? Tapikin mo yung katabi mo, wala. Wala. Kaya akala natin, very simple, yung buhay na meron itong si Metusela, na 969, hindi yan madali. Ang mabuhay ng tapat sa harap ng Panginoon, na halos 1,000 taon, legend yan. Amen po ba? Amen ba? Ibang klase yan. Yung iba, in-extend lang May taning ang buhay. In-extend, pinagaling sa cancer, pinagaling sa kung anumang sakit at karamdaman na nagsasabing may taning na, 3 months na lang ang buhay mo. Dahil sa kahabagan ng Panginoon, in-extend ng another 10 years. Pero hindi sinasabi ng doktor yun Pagka na-extend ka, wala ring alam ang doktor kung hanggang kailan. Hawak na yan ng Panginoon. Amen ba? Pagpalagay na, ang plano talaga ni Lord, dagdagan ka ng 10 years. Baka 3 years ka pa lang na pinapagaling ng Panginoon, bumalik ka na sa kabalbalan. Bumalik ka na sa maling ginagawa mo. Bumalik ka na sa pagtalikod mo sa Panginoon. Yan ang problema sa tao. Ang bilis makalimot. Hindi talaga maaasahan. Kailangan talaga habag ng Panginoon. Kaya ito very titingnan mo, anong lesson mo? Ito. Mabigat ito. At halos lahat ng tao sa daigdig, kinakailangang maintindihan ang importansya ng pagiging tapat na pamumuhay sa harap ng Panginoon. Ang bilis makalimot Amen ba? Kaya sabi ng Bible, ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Hindi ang magtiis hanggat walang bigas. Pero pag may bigas na, wala na, nakakalimot na Amen? Nakalimutan na niya. Noong panahon na siya ay nag-iiba't ibang bansa. Lipad ng London, lipad ng Las Vegas. Nakalimutan na niya yung panahon na yan. Ang sakit ng ulo niya. London dito. Kung saan-saan naglolon. Di ba? Nakalimutan niya yung panahon na halos wala na siyang mailuto. Las Vegas na. Amen? Tapos nung okay na siya, nakalimutan na niya si Lord. Bakit? Kasi okay ka na. Hindi mo na problema yung pagkain.
nabibili mo na yung gusto mo. Yun ang problema ng tao. Akala kaya niya nang wala ang Panginoon. Kaya si Enoch, yung tatay ni Methuselah, nakita niyo kung paano binanggit ng Bible? Nabuhay siya ng ganitong taon na kasama ang Diyos. Yun ho ang susi. Kasama ang Diyos. Ibig sabihin, hindi humihiwalay ang Panginoon. Bakit? Kasi matuwid ang pamumuhay. Tapikin mo yung katabi mo. Parang may nararamdaman ka na. Amen ba? Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, wag naman tayo mabilis makalimot. Genesis chapter 5:22. Tingnan niyo po. Okay? Enoch walked faithfully with God. More than 700 years na nabuhay. Pero sa loob ng mahigit 700 taon, nabuhay siyang kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Eh imagine, ito yung tatay ni Methuselah. Ang tatay ni Methuselah ay nabuhay ng kasama ang Panginoon. At siya lang ang nag-iisang anak na may tatay na hindi namatay. Grabe yun. Physically, hindi namatay. Bakit? Kinuha ng karwahe, ng chariots of fire. Dinala sa heaven. Grabe yung biyayang ito ng Panginoon. Ito yung tatay niya. Eh di siyempre ito ay nakita. Sabi natin nakita. Nakita ito ni Methuselah. Nakita niya yung tatay niya. Alam niyo gaano kahalaga yung nakikita? Alam niyo ang bisyo, hindi po yan minamana. Huwag nating sabihin sa mga natin na namana niya yan sa tatay niya. Hindi yan namamana. Hindi naman yan dumadaloy sa dugo na di ba? Hindi. Sa bungero yan. Kaya sa bungero yung anak niya, sa bungero, hindi po. Ang bisyo ay nagagaya, hindi namamana. Amen ba? Eh, ikaw ba naman, umaga pa lang, yun ang hinihimas-himas mo. Asahan mo sa anak mo paglaki. Amen ba? Oh, magyoyosi ka. Tapos sasabihin mo sa anak mo, wag mo akong gagayahin, ha? Hindi to maganda. Okay? Ang dami ko narinig na ganun, eh. Wag mong gagayahin to, ha? Malito, malito. Sabi naman anak, opo. Pero magulat ka. Elementary pa lang, nagyoyosi na. Bakit? Mas powerful ang nakikita kaysa naririnig. Di ba pag nangangaral ka, sabi ka ng sabi, pero ang ginagaya nung sinasabihan mo, ang nakikita niya. Amen po ba? Kaya tapikin mo yung katabi mo, mag-ingat ka sa ginagawa mo. Amen? That's the power of modeling. Amen? It's more powerful than any sermons. Kung anong nakikita, same as discipleship. Kung anong nakikita, ginagaya. Amen? Kaya pagpasok dito, yung invite mo, di ba? Nakita nung invite mo, nag-worship. Ikaw, kumakain ka ng toasted siopaw. Ganon din siya pag tumagal siya sa church. Kakain din siya ng toasted siopaw habang nag-worship kasi nakita niya yun sa'yo. Amen? Nakita niya pagka-worship na talagang nakataas ang dalawang kamay mo. Pag tumagal yan sa church, ganyan din siya. Tatagal siya na nakataas ang kamay. Bakit? Nakikita niya. Discipleship is modeling. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, narinig mo? So, what's my point? Most likely, talagang nakita ni Methuselah ang tatay niya kung papaano siya nabuhay, na lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Like father, like son. Amen? Ito yung the best legacy na lagi nating sinasabi. Ang ganda nito a generation of faithful leaders. Nakikita. Luke 16, another verse. Luke 16:10. Whoever can be trusted with very little
can also be trusted with much. Yun daw mapapagkatiwalaan sa napakaliit na bagay ay pagkakatiwalaan ng mas malaki. Amen? Anong meron ka? Lahat yan ay ipinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Paano mo siya ginagamit? Amen ba? Yun bang iyong beauty ay ginagamit mong pang-akit ng maraming boys? O ginagamit mo yan, di ba? Sa tamang paraan. Ang iyong katalinuhan, saan mo ginagamit? Ano yung kaloob ng Diyos na meron ka? Paano mo siya ginagamit? Saan mo siya ginagamit? Para kanino mo siya ginagamit? Amen? Tandaan po natin, hindi lahat ay tinatawag sa stage. Pero lahat ay tinatawag para maging faithful. Yung faithfulness na meron si Methuselah at ang kanyang tatay. Ito yung bagay na katulad ng Great Commission. Common duty para sa lahat ng believers. Etong faithfulness ay para sa lahat din ng mga mananampalataya ng Panginoon. Nire-reward ni Lord ang faithfulness. Kung ikaw ay faithful na, ang next level mo ay fruitfulness. Amen? Sabi ko nga kanina, sobrang hirap maging faithful ng 900 plus years kaysa maging on fire. After MGR, youth camp, leadership camp, diba? Ng 30 days. Mas mahirap maging faithful sa buong buhay. Second lesson, longevity is a platform for influence. Isa ka ba sa nagpe-pray ng, Lord, bigyan po ninyo ako ng long and satisfied life. Gusto ko po, Lord, ng mahabang buhay at buhay na satisfied. Ito yung tanong para sa'yo, ano namang gagawin mo kung bigyan ka ni Lord ng long life? Paano mo gagamitin? Tingnan natin yung sarili natin ngayon. So, it doesn't matter kung aabot ka ng 900 or hindi. Ang importante dito ay saan mo ba gagamitin ang buhay? Kasi sobrang challenging, Imagine 900 years plus. Nakita mo yung multiple generations, dinaanan mo, nakita mo yung pagdami ng kasamaan, nakita mo yung mga taong nilikha, 500 years old ka na, yung sinilang, namatay na siya ng 100. Di ba? Nakita mo yung pagsalin-saling lahi. Nandun ka pa rin. Di ba? Nagpalit ng lahat. Nandun ka pa rin. Very challenging yon. And yet, you will still remain faithful? Hindi ka ba naapektuhan nung pagbabago ng mundo? Teka muna, common na to ginagawa na to nila ginagawa na to Amen? Tayo mga mananampalataya, challenge to sa atin. Kailan ka na born again? Yun yung time na nabuksan na ang isipan mo. Will you remain faithful hanggang sa huling hininga na natitira sa buhay mo? Or after 1 year, 5 years, makakalimutan mo na. Kasi magiging natural na rin lamang sa'yo at mai-immune ka na lang na nag-worship naman talaga, umaawit, kumakanta, nakikinig ng Word of God. What's the difference? Meron bang naging talagang mabuting naidulot sa atin?
So it's a warning. Amen po ba? And eye-opener din. Oo nga, no? Parang parang nababaliwala lang eh. Psalm 90 verse 12. Teach us to number our days. Ito ay isang matalinong panalangin. The Lord, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kasi lumilipas ang mga araw sa buhay natin. Hindi na ganoon kaimportante, hindi na ganoon ka-priority, hindi na ganoon kahalaga sa atin yung ating unang encounter sa Panginoon. Diba? Yung alisin ka ng Panginoon sa paniniwala na iyong minana sa relihiyon, at ngayon ay dinala ka ng Panginoon, pinalaya ka dito, at binigyan ka niya ng tunay na kaunawaan sa tunay na buhay sa pamagitan ng gabay ng kanyang banal na salita. Dumarating sa point na nalilimutan. Kaya pala si Lord ay nagsalita sa Revelation chapter 2 verse 4. Hindi ka nakagaya ng dati. Sabi ni Lord, hindi mo na ako mahal. Imagine these words. Hindi ka ba tatamaan sa puso mo na ang Panginoon nagsasabing parang dating girlfriend na dati priority mo, iniingatan mo, sobrang importante sa'yo. Tapos nagtanong sa'yo, hindi ka nakagaya ng dati. Hindi mo na ako mahal. Galing to sa bibig ng Diyos eh. Sa Revelations chapter 2 verse 4. Sabi ni Lord, hindi mo na ako mahal. Bakit ito nasasabi? Kasi ito'y nararamdaman. Amen ba? Church, kumusta ang puso mo? Kumusta ang puso mo sa Panginoon? Yun bang pagmamahal mo sa Kanya ay the same pa rin nung ma-encounter mo siya nung unang-una? Mahal mo pa rin ba siya? Kausapin mo muna yung katabi mo kahit 1 minute lang. Sige nga. Mahal mo pa rin ba si Lord? Go, come on. Sige po, 1 minute. Go. Amen? Alam niyo, hindi sinayang ni God ang haba ng buhay ni Matusalem. Ginamit ito ng Panginoon bilang testimony of patience. Sabihin natin, testimony of patience. Alam niyo ba yung buhay ni Matusalem na 969 years? Yan po ay pagpapakita ng Panginoon na hindi siya mabilis magalit. Na ang patience ni Lord ay napakahaba. Imagine, nag-iisa lang yan na nabuhay ng ganyan. And intentional yan. Hinawakan ng Diyos ang buhay ni Matusalem. At sinadya ng Panginoong mabuhay siya ng ganyan. Bakit? Di ba ang meaning ng kanyang buhay? Anong ibig sabihin ng buhay niya? When he dies, judgment will come. Kaya sa mga taong nabuhay, ito po ay simbolo ng faithfulness at ng patience ng Panginoon. Kaya umabot yan ng halos hindi madali yun. Pero kailangan talagang pahabain ang buhay niya. Kasi
gustong ipakita ng Panginoon, magsisi kayo. Kasi pag namatay ito, tapos. Alam niyo kung bakit? The same year, after Methuselah died, the flood came. Pagkamatay ni Methuselah, the same year, dumating na ang baha. Isinarado na ang arko. At lahat ng nabubuhay sa daigdig, namatay ng lahat. Second Peter 3:9, the Lord is not slow, but is patient with you. Amen? Grabe yung tiyaga ng Panginoon. Ito yung lesson. May purpose ang haba ng buhay mo. Or haba ng season mo. May purpose yan. Ang tanong, alam mo ba yung purpose niyan? Di ba? You are asking for 120 years? Anong gagawin mo? Alam nga namang magwawalwal ka lang dyan. Amen? Dapat may purpose yan. At dapat gagawin mo ang purpose niyan. Sa Bible, yung mayaman na nagpagawa ng bagong bodega, nagsabi ng ganito sa kanyang sarili, okay ka na. Hindi ka na magugutom sa dami ng iyong ipon. Pero maya-maya, dumating ang anghel at ang sabi sa kanya, ngayon din, kukunin na ang buhay mo. What is the use of accumulating, di ba? Sobrang daming pera, daming kung ano-anong mga bagay. Kung kukunin na yung buhay mo. Amen? Ang purpose ng long life ay para magawa ang purpose natin. Ang buhay mo, kahit hindi umabot ng 969, kahit yan ay 70 lang, sapat na yan para matapos mo ang mission mo sa mundo. Kaya lang kinakapos ang tao, kaya lang humihingi ng extension ang tao, kasi hindi niya nilakaran ang purpose niya sa mundo. Nung kukunin na, saka siya nagre-request, Lord, dagdagan mo. Mabubuhay ako para sa'yo. Ilang taong ka na? 65. Sayang yung panahon na ikaw ay 18 years old. 20, 25. Mas malakas ka. Mas marami kang pwedeng gawin. Pero nasayang ang mga panahon. Tapos ngayon, humihingi ka ng extension kay Lord. Amen? Number 3 lesson. A godly legacy matters more than personal achievement. Everybody say godly legacy. Meron pong isang kilalang pastor. Ito pong pastor na ito ay kilala bilang builder. Marami siyang na-build na church, programs, pati yung pangalan niya sa ministry actually talagang na-build. Ang daming humahanga sa kanya na mga kamanggagawa. Halos punong-puno ang kanyang calendar. Puno rin ang kanyang wall ng awards at ng mga plaques. Kapag tinatanong siya kung ano yung greatest achievements niya, binabanggit niya yung mga numbers, yung attendance, yung buildings, yung years in ministry. Isang gabi, pagod na pagod siyang umuwi galing ng conference. Nadatnan po niya ang kanyang apo na nakaupo sa mesa, nagme-memory verse. Hirap na hirap. Sabi niya, Lolo, tanong nung kanyang apo, ano po bang ibig sabihin ng faithful? Tumahimik yung pastor.
At na-realize niya, walang plaque, na nagturo sa kanya o nagtuturo ng salitang faithful. Umupo siya. Binuksan niya yung kanyang dating Bible. Hindi yung ginagamit niya sa pulpit. Kundi yung Bible niya na mayroong luha niya, may mga, di ba, may mga sulat niya, may mga prayers. Kinuwento niya sa kanyang apo yung kanyang mga pagkakamali. Kung paano siya pinatawad, paano siya natutong manatiling tapat kahit mahirap. Tapos nag-pray sila ng apo niya. Hindi hinangaan ng apo yung title ni lolo niya. Ang nakita niya ay isang taong totoo sa Diyos. Lumipas ang maraming taon, namatay yung pastor. At sa libing niya, marami nagsasalita tungkol sa mga churches na naitayo, sa mga sermons na sinasabi niya. Pero isang boses ang tumatak. Ang boses ng kanyang apo. Sa kasalukuyan ay isa na ring pastor. At ito ang sabi niya, tinuruan ako ng lolo ko ng ang success ay nakaka-impress ng tao. Pero ang faithfulness ay nagbibigay ng galak sa Diyos. Nandito ako ngayon dahil pinili niyang umupo at maglaan ng oras para sa akin. Ang mga buildings ay tumatanda. Ang mga programa ay nababago. Pero ang pananampalatayang ipinapasa niya, lalo na sa akin, ay nananatili. Dahil ang achievements ay natatapos sa palakpakan. Pero ang godly legacy ay umaabot hanggang sa walang hanggan. Napakabuti ng Diyos. Amen ba? Alam niyo bilang pastor, pwede kang maka-accomplish ng napakaraming bagay. Pero ang manatiling faithful kay Lord ay ibang usapin. Bagay na dapat bigyan natin ng pagpapahalagang lahat. Hindi kung anong ginagawa, kundi kung paano tayo nananatili habang ginagawa ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos. As a student, marami kang pwedeng ma-accomplish. Pwede kang gumraduate ng may honors. Diba? Maging Dean's Lister. Pero again, ang tanong ay hindi kung ano yung achievement mo. Ang tanong ay, paano ka mananatiling tapat sa kabila ng pag-abot mo ng iyong mga pinapangarap? Mga kapatid, mahaba pa ang paglilingkod natin. Pero, china-challenge ko ang bawat isa. Let us remain faithful until the end. Kasi sa dulo, anong silbi ng iyong ginawa kung sa huli, tumalikod ka? Anong silbi ng ibinigay mo kung sa dulo, sumuko ka? Anong silbi ng lahat ng pagpapagal mo sa loob ng simbahan at sa dami ng iyong mga naipundar kung sa dulo, aayaw ka? Hindi pabilisan ng paglilingkod. Patibayan. Tapikin mo yung katabi mo, kaya natin yan. Amen? Sabi ng awit 145 verse 4, ang isang henerasyon ay magpupuri sa iyong mga gawa sa susunod na henerasyon. Dapat yun yung impact. Hanggang sa susunod na generation. Dapat ang pangalan mo tatatak sa puso ng tao. Hindi lang sa panahon mo, kundi sa panahong susunod pa. So Methuselah's greatest contribution was not only his age. It was his lineage. Yung kanyang tatay, yung kanyang apo, yung kanyang anak. Amen? Proverbs 13:22. A good person leaves an inheritance for their children's children. Yung daw mabuting tao nag-iiwan ng ng inheritance. Nag-iiwan ng pamana sa kanyang mga apo. And a good name is better than silver and gold. Kung ano ka ngayon,
Kung ano yung binubuo mo ngayon, kung ano yung pinapakita mo ngayon, yan ang legacy ang iiwanan mo. Amen? Deuteronomy 6, verse 6 to 7. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan at sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Yakapin natin ito, bawat pamilya. Ng ating pamilya, ang ating mga anak, ay mayroong oras at panahon para sa salita ng Diyos, para kausapin ang Panginoon sa pananalangin. Mabuhay na ang Panginoong Diyos ang ipinapakita. Question, anong balak mong ipamana? Pananampalataya ba o takot? Obedience ba o compromise? Pwede kang mag-iwan ng pera, ng bahay, ng lupa, pero the best, iwanan ang pananampalataya. Ang haba ng buhay at pagkakataong binigay ng Diyos ay sapat. Again, para matapos ang iyong mission. Last, number 4. God's mercy always comes before judgment. Hindi siya mabilis magalit eh. Si Lord, sobrang haba ng pasensya niya. Sabi ko nga sa inyo, 969 years si Methuselah. Saka palang dumating yung baha. Kita niyo yung binigay ng Panginoon? Hindi normal sa tao yun eh. Pero kinakailangan ng Diyos pahabain ang buhay nung mama. Amen? Bakit? Kasi naghihintay at umaasa ang Panginoon na ang mga taong ito'y magsisisi pa rin. Tapos na yung ark. So the ark represents the Lord Jesus Christ. Alam niyo ba yung ginawa ni Noah? Yung arko mismo? Na kahit anong hampas ng tubig ay hindi nasira. It represents our Savior, the Lord Jesus Christ. Sino man ang nasa pagkalinga ng Panginoong Hesukristo, hindi kailanman mapapahamak. Kaya yung nasa loob ng arko, buhay lahat, pati yung mga hayop. Pero yung mga nasa labas ng arko, patay lahat. Pati ang nasa pinakamataas na mga bundok, ubos lahat. The ark was God's idea. Hindi ito galing sa tao. Genesis 6:14, make yourself an ark. Mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi imbento ng tao. Ang kaligtasan ay plano ng Diyos. Imagine Methuselah. Anong sinasabi niya? Sobrang tanda na niya. Anong sabi niya? Anak. Sabi niya doon kay Noah. Di ba, apo niya? Sabi niya, anak, bilisan mo na yung ark. Parang nararamdaman ko, malapit na ako. Pagkamatay niya biglang dumating yung ubos lahat ng nabubuhay. Hindi agad humatol si Lord Naghintay siya hanggang sa dulo. And judgment waited until the message of mercy was complete. Kaya itong second coming, hindi basta dadating si Lord hanggat hindi na ipapangaral sa lahat ng tao ang kanyang salita. Ganyan kabuti ang Panginoon. Habang buhay si Methuselah, pinipigilan ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya ang baha, hindi lumarating. Kita nyo, nung umulan ng 40 days and 40 nights, isipin natin, 40 days and 40 nights lang, bakit ganun? Bumaha. Halos ang daigdig na puno ng tubig. Ganun ba? Hindi naman, di ba dapat kaya? Alam niyo kung bakit?
Bukod sa malakas na buhos ng ulan sa taas, lahat ng spring sa lupa nabuksan. Kaya ang pagpupuno ng tubig sa daigdig nung ubusin, nung patayin ang lahat ng tao, mula sa taas at sa baba, lumalabas ang tubig. Kaya ang bilis ng pag-angat ng tubig. Ezekiel 33 verse 11, I take no pleasure in the death of the wicked. Walang kapag yung wicked namamatay, walang kay Lord but rather that they turn. Gusto talaga ng Panginoon na ang makasalanan magbalik loob sa Kanya. Methuselah's life was a countdown of grace. Ang tindi ng grasya ng ating Panginoon. And Romans chapter 2 verse 4, God's kindness is intended to lead you to repentance. The only purpose ni Lord kung bakit ina-extend niya yung kanyang mercy ay gusto niyang ang tao'y mag-repent. Gusto ng Diyos na ang tao'y magsisi. Gusto ng Panginoong dumating ang tao sa pagkakaunawa na kailangan niya ang Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, huwag mong ubusin ang pasensya ni Lord. Amen. Yes, napakahaba ng grasya ng Panginoon. But I believe that even grace has a timeline. Hindi porket tahimik ang langit, walang babagsak na malakas na bagyo. Amen? Dito ko tatapusin, quiet lives can carry loud messages. Hindi laging kailangan maingay. Hindi nag-preach si Methuselah Pero ang buhay niya ay mismong sermon na ngayon ay nagbibigay sa atin ng aral. It is a sermon of faithfulness and patience. 1 Peter 3, 1 and 2. They may be won over without words by the behavior. Ano sabi dito? Tingnan niyo. Ito ay bilang sa mga kababaihan. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, kapag nagpasakop daw ang babae, mahihikayat silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kasi hindi normal sa mundo ang nagpapasakop. Ang sistema ng mundo ay sakupan. Kung sinong mas malakas ang boses, siya ang sasakop. Kahit hindi na kayo magpaliwanag sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. So ang pagpapasakop pala ay pagpapakita ng buhay na makadiyos at malinis. That's why discipleship is more caught than taught. Amen? Pinapakita. Hindi basta tinuturo lang. Matthew 5:16, let your light shine before others. So yung sa katabi mo, paliwanagin mong iyong ilaw. Amen. Meron tayong ilaw. Nung tinanggap natin si Kristo, paliwanagin po natin yan. Amen. Sa bahay, sa trabaho, sa ministry, paliwanagin natin yan. Why? Because people are watching even when you are silent. Amen? Huwag mo sabihin, huwag niyo pakialaman hindi na nga ako nakikisali sa inyo dyan Methuselah teaches us to choose faithfulness over fame. Ano pa? Legacy over limelight. And 3, patience over pressure. Galatians 6 verse 9, let us not become weary in doing good. Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani. Sabi natin, aani. Kung hindi tayo magsasawa. Sino daw ang aani? Yun bang nagtanim? No. Ang aani ay yung hindi, susuko hanggang dulo. Amen? Marami nagtanim, pero marami ang nag-give up na. Kaya ang bilin, pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi kayo
magsasawa. Aminin natin. Sinubukan mo namang magpakabait. Sinubukan mo namang maging tapat. Sinubukan mo namang maging faithful. Sinubukan mong maging mabait na anak, maging mabait na magulang, maging mabait na katrabaho. Sinubukan mo naman. Yung inutangan mo, binayaran mo, sinubukan mong gawin lahat. Yung tama. Ang problema ay laging doon sa bandang gitna. Tutuloy ko pa ba to? Parang yung asawa ni Lot. Sabi ng anghel, tumakbo kayo. Walang lilingon. Pag lumingon, patay. Ginugunaw na ang Sodom at Gomora. Tumatakbong pamilya. Nang hinayang ang asawa ni Lot at lumingon. Sabi ng anghel, mamamatay. Paglingon, naging haliging asin. Ang problem sa atin, nakapag-start na tayo eh. At nakita naman natin, sinasamahan tayo ng biyaya ng Diyos. Pero ang problema, nang hihinayang tayo. Nililingon natin. Baka lumipas ang panahon, hindi ko na ito mararanasan. Sayang naman. Minsan lang to dumaan sa buhay ko, sayang naman. Ang dami nating pinanghihinayangan na as if inaagawan tayo ng kaligayahan ng Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit maraming nakapagsimula ng tama pero hindi nakakapagtapos ng tama. Kaya ang buhay ni Methuselah ay lesson sa atin. Kahit gaano pa kahaba, hindi tayo bibitawan ng Panginoon. Basta wag tayong susuko. Wag tayong mapapagod. Wag tayong aayaw. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, sigurado tayo panalo tayo. Hindi tayo matatalo. Kaya lang makakaranas ng pagkatalo, umaayaw. Lord, pagod na ako. Ang hirap. Ang saya-saya ng barkada ko, ako lang yung hindi. Sayang naman. Amen? Lord, uso pa naman ngayon yung magagandang Gusto ko ring magpalagay ng drawing sa katawan ko. Sayang ang tato. Amen? Ang dami pinanghihinayangan sa buhay. Mga bagay na hindi mararanasan, malalampasan, as if killjoy si Lord. Hindi. Ang mga bagay na tinatanggihan mo para sa Panginoon ay ang mga bagay na hindi naman aalisin ng Panginoon sa iyo. Bagkus ipaparanas siya sa iyo habang iniingatan ka ng Panginoon. Manatili sa presensya ng Diyos, anuman ang maranasan, huwag aayaw. Asang kamay na nasasabing, Lord, biyayaan mo po ako. Katulad ni Methuselah, na lumakad kasama ka. Sabihin natin, hindi ako tinawag para lang tumagal. Tinawag ako para mag-iwan ng bakas. Palakpakan natin si Lord. Tumayo ang mabubuhay ng 969. Hindi. Amen? Tumayo ang excited na mabuhay ng tapat sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Amen? Praise God. Now, close your eyes. Enjoy the presence of God.
just wanna say I thank you, Lord, for all the things that you've done in my life. Here I am, I will serve you more. Lord, I offer you my life. I am willing, Lord, to do your will. I give it all to you, my Lord and King. Here I am, I will follow you. Use me for your glory. Here I am, I will praise your name. Kung inaakay ka ng Panginoon, na pagsisihan ang iyong pagiging impatient, say sorry, Lord. Because my life is yours. Patawad, I'm Panginoon. for you. Patawad po sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo po kami, Panginoon. Here I am, I will praise your name. Here I am, I will do what you want me to do. Make a covenant, brothers and sisters. Come on. Because my life Make a covenant. is yours. Lord, this night. I'm for you. Lord, simula ngayon. Here I Come on. am, use me for your glory. Here I am, I will praise your name. Here I am, I will do what you want me to do. Because my life is yours, I'm for you alone. Raise up your hands. Abba, Father, I lift up to you my brethren. Salamat sa biyaya na ngayon ay pumapatak mula sa inyong banal na trono. Patatagin mo kami, Panginoon. Palakasin mo kami, Panginoon. Hawakan mo po kami, Panginoon. Walang susuko, hindi mahina ang sino mang naririto. Lahat ng kasinungalingang nilalagay ng kaaway na hindi mo yan kaya, hindi ka tatagal dyan. Yan lahat ay kasinungalingan at hindi magaganap. Ang katotohanan, ang Diyos, sasamahan ka. At sino bang samahan ng Panginoon? Magtataglay ng lakas, tatag at tagumpay. Sabihin natin, Lord, ang buhay ko ay inilalaan ko sa iyo. Gamitin mo ayon sa nais mo. Lord, tinatanggap ko ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Iwinawaksi ko ang kasinungalingan. Lord, tinatanggap ko ang biyaya mo ng pagiging matatag, pagiging tapat, hindi lang sa umpisa, kundi hanggang dulo. Lord, tinawag mo ako para tapusin ang misyon, hindi para umpisahan lang. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, lahat ng excited at naniniwala doon, sabihin ay Amen. Praise God. God bless you mga kapatid. To God be the glory.